the Bangsamoro News Channel, your window to the promised land. Mula sa Cotabato City News Operations Center, ito ang Bangsamoro Online News. Narito na ang boses ng Bangsamoro, ang Bangsamoro News Channel. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating ikalimang State of the Province Address. Maraming salamat, Mayor Rudy Cogan, at ang buong bayan ng makilala sa mainit na pagtanggap sa aming kahilingan na dito pinagin ang SOPA sa taong ito. Vice Governor Gregorio Lolo Ipon, Congressman Jose Tejada, mga mayors
have a good stable prices if we plant production clothes, improve the quality of production by adopting good planting, maintenance, and packing practices, and improve the quality of our raw materials. Huwag na natin ibagad sa putik ang ating cutlands. Huwag natin gamitan ng battery solution ng latex. Huwag natin palamanan ng bato at kung ano pa ang pabigat ang cutlands. Baguhin natin ang pamamaraan sa pagsasaka.
City, Matala, Cabacan, Libungan, Bisayan, Bigkawayan, ganun din sa mga ospital na mag-aari ng ating probinsya. Kinilala ang ating probinsya sa pagbibigay ng bakuna laban sa measles at oral polio vaccine sa mga batang 0 to 59 months old. May kabuuan 145,000 na mga bata na protektahan laban sa tigas at 167,000 naman na nabigyan ng oral polio
provincial government ang no refusal policy at no balance trading policy. Kaya abot sa aking matakaya ay tinanggap natin ang mga indigent na may sakit. Ang resulta ng random survey na may average na 89% satisfaction na nais magawa ng mga ospital ay patuloy lang na nasiyahan ng mga pasyente at mga watchers sa pagkuha ng servisyo. Natanggap. Dahil dito, mas din ang bilang ng admission at out
Napatunayan natin na maaaring magsama at mamuhay ng payapa ang bawat isa. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maagang umpisahan ang pagkintal sa isipan ng mga bata ang tungkol sa pagkakaisa. Taon-taon ay naglalaan tayo ng pondo para sa SPES. Sa 2014, 950,000 ang pondo ginamit para tustusan ang 200 na estudyante upang magkaroon sila ng income tuwing bakasyon. 18 sa ating mga benepisyaro ay magtatapos sa taong ito. Hindi lang po iyan, baging ang mga butiking guro ay kinalihan natin. Apat ang naging kwalipikado sa kasalukuyang nakikinabang sa Master Program for Public School Teachers. Ito ay programang sadyang inilaan upang matulungan nilang mahasa at madagdagan ang kanilang teaching capabilities at skills. Sa pagkilala natin sa sakripisyo at dedikasyon ng ating mga guro,
petrolyo at ang pagpapalagala ng kampanya laban sa paggamit ng plastic. At para mapanatiling berde at maliwalas ang ating kapaligiran, ang ating mga pang-agrikulturang programa ay naaayon sa climate change mitigation measures. Pagsusumika pa ng probinsya na mas siguro ang survival rate ng mga seedlings sa mga taniman. Kaugnay nito, kasama ang Department of Environment and Natural Resources, nagdulsa ng Energy Growing Festival bilang bahagi sa selebrasyon ng
administrasyon dahil sa pagkakaroon ng katuwang sa pamumuno. Kung ang ating liderazgo ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan upang ma-harmonize ang aming vision at mission sa lalawigan, higit kanino man ang mga magiging kong kasama sa sangguniang panlalawigan. Salamat, MJ. Dagdag dyan ang mga tagumpay na nakamit ng ibang sa iba pang larangan. 7 magkasaka ang nanalo sa iba't ibang kategorya ng Gawad Saka Regional Awards. Jerry John Taray, Tibutungan Carmen, Outstanding Agricultural Entrepreneur, Small Scale Category. Ella Pobre, Lower Dago Alamada, Outstanding High Value Craft Farmer. Girly Ado, Marvel Matalang, Outstanding Sugarcane Farmer. Jason Roy Ancheta, Kibudok Matalang, Outstanding Young Farmer. Paquito Latikon, Yupanay Alyoso, Outstanding Animal Raiser. Aristotle Calvo, PhD ng USM Tabacan, Outstanding Agricultural Scientist. Harris Sinulindi, PhD, Agricultural Researcher ng CFCST, bilang Outstanding Agricultural Researcher. Don Bosco, Multi-Purpose Cooperative, Biodynamics in Blanco Cotabato, Outstanding Organic Farmer Organization ay nanalo sa Gawad Saka Regional Awards. Ang probinsya ng Cotabato ay nanalo rin bilang isang top 10 rice producing provinces sa buong bansa at tumanggap tayo ng 4 million bilang ganti na siyang ipinagkakaloob sa mga organic farmers sa pamamagitan ng pamamahagi sa kanila ng organic fertilizer. Si Police Inspector Rubio at ang kanyang 15 tauhan na nakabase sa President Rojas ay nakatanggap ng pagkilala galing sa Law Enforcement and Security Integration Office mula sa opisina ng Executive Secretary Paquito Ochoa dahil sa kanilang katapangan at pakikipaglaban sa paglusob ng NPA. 4 mga mag-aaral ang sumali sa palarong pambansa. Jaisal Manis, gold medalist in lawn tennis individual category at bronze medalist in team competition. Jerry Lumboy, gold medalist in Taekwondo. Insight Cordero, bronze medalist in Taekwondo individual sparring. At April J. Luna, bronze medalist in table tennis competition. Si Ivory Clay Vigilla, 15-year-old na sanat na ang naging kalahok sa Miss Teen Philippines 2014 at siya ay nanalo sa Best in National Costume Award. At upang magsilbing kuwaran ng kabataan, pinarangalan ng provincial government, Sir Nervin J. Lau, 12 years
Jaime de la Store. Mary Ann Gravina, Kidapawan City National